na pinahihirapan ng dating maputik at baku-bakong daan sa loob ng paaralan. Samantala, isinabay sa okasyon ng pagpapasinaya ng mini hotel and resort ng Hotel and Restaurant Management Department at pagbabasbas ng ipinaayos na gusali at mga pasilidad sa paaralan. Matapos ito, isang programa ng handog pasasalamat ang isinagawa sa Activity Center. Ang pagpapaayos ng gusaling ito ay nilaanan din ng 100,000 pisong pondo ng pamunuan ni Gobernador Arnan. Sa programa, nangako si Vice Gobernador ST na paglalaanan niya ng pondo ang pagpapasemento naman ng ilan pang bahagi ng kalsada ng paaralan. Natutuwa namang ipinahayag ng gobernador na malaki ang naibahagi ng kanyang pamunuan sa pagpapaunlad ng State College na inaasahan niyang magiging isa sa mga sentro ng quality education ng rehiyon. Ngayong ang lalawigan ang itinalaga ng Regional Government Center. We assure you of our continuing support sa MINSCAT. We support your initiatives because malaking bagay po, malaking tulong ang pagkakaroon ng isang state college sa Oriental Mindoro. Dito nahuhubog ang ating mga kabataan, dito nahuhubog ang mga future leaders ng ating lipunan sa Oriental Mindoro. It is therefore fitting and proper that we, the political leaders of Oriental Mindoro, should always extend support and assistance to the projects and activities of the Mindoro State College of Agriculture and Technology. And we hope that in the coming years, this state college will become the first state university in Oriental Mindoro. Samantala, sa okasyon na ipinagkaloob na rin ni Gobernador Arnan ang tsekeng nagkakahalaga ng 100,000 piso kay Marion Alinas, ang Vice President ng Faculty Club ng Community Vocational High School na nasa loob rin ng MINSCAT. Ang naturang halaga ay gagamitin sa pagbili ng program equipment and instructional materials ng paaralan. Ang maagap na pagtugon sa pangangailangan ng MINSCAT at mga mag-aaral nito ay pagpapatunay lamang na prioridad ni Gobernador Arnan ang pagtulong na maiangat ang edukasyon sa Oriental Mindoro at dapat itong ipagpasalamat ng mamamayan. Ito ang binigyang diin ni Dr. Zamora sa kanyang pananalita sa pagtatapos ng programa sa MINSCAT. Ang MINSCAT Calapao City Campus, pagkalipas lamang po ng 10 buwan at 2 araw, ay nagkaroon ng malaking pagbabago ngayon. Bakit ko po sinabing 10 buwan at 2 araw? Aking po naalala, November 21, 2007, ang ating pong minamahal na gobernador ay nagtungo dito sa City Campus upang ibigay na personal ang 100,000 na kanya pong ibinigay sa atin para palakihin ng konti ang activity center na ito. Palakpak po tayo dyan. Pagkalipas po ng 10 buwan at 2 araw, yan na po ang 1 milyong konkretong kalsada na nagbuhat sa probinsya po, sa provincial government ng Oriental Mindoro sa pangunguna po ng ating gobernador at ang presiding officer ng Sangguniang Panlalawigan, ang ating pong vice gobernador. Maraming salamat po. Samantala, lumagda ang pamahalaang panlalawigan at ang Conservation International Philippines sa isang Memorandum of Understanding para sa Biodiversity Conservation Program ng Verde Island Passage Marine Corridor. Sa programang ginanap noong ika-29 ng Setyembre sa Filipiniana Resort Hotel sa lungsod ng Calapan, lumagda sa kasunduan sina Gobernador Arnan at Country Executive Director Romeo Trono para sa implementasyon ng proyekto. Sumaksi sa gawain sina San Teodoro Mayor Apollo Ferraren na siyang kumatawan kay League of Municipalities President at Pinamalayan Mayor Wilfredo Hernandez at Provincial Agriculturist Rodolfo Valdez. Ayon kay Ginoong Trono, lumabas sa pag-aaral ng mga geologists na ang bullseye ng diversity sa buong mundo ay matatagpuan sa Central Philippines, kung saan may naitalang humigit kumulang sa 2,000 uri ng marine plants at animals. At aniya, ang lugar na may pinakamataas na diversity sa loob ng bullseye ay ang Verde Island Passage
na nasasakupan ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Idinagdag pa ni Trono na bukod sa mga kaalamang teknikal, ay nakahanda ring magkaloob ang kanilang samahan ng financing schemes, capability building programs, at ang pagtitiyak ng partisipasyon ng mamamayan sa proyekto. Mahalagaan niya na mapangalagaan ng kalikasan lalo na kung ito ang nakapagbibigay ng hanap buhay sa mga tao at upang may maipamana pa tayo sa susunod na henerasyon. Ayon sa gobernador, dahilan sa islang lalawigan ng Mindoro, mahalagang bahagi ng buhay ng ating mga kababayan ang karagatan sapagkat ito ang pinagkukunan ng pagkain at maging ng kabuhayan ng malaking porsyento ng mamamayan. Kaya nararapat lamang na pangalagaan natin ito. Pinasalamatan niyang nabanggit na samahan sa kanilang ginagawang paglilingkod sa ating mga kababayan. So practically, yung 15 LGU ng Oriental Mindoro ay may dagat, may tubig. Meaning to say, yung source of livelihood ng mga tao and source of food ay nandun nanggagaling sa dagat. Whether yan yung dagat natin, yung ocean, o yung ating lake. So lahat tayo, Oriental Mindoro, dito sa Oriental Mindoro, ay kumukuha ng pagkain dyan sa mga karagatan natin, whether inland or yung ocean, at yan din ang source ng livelihood ng ating mga kababayan. But of course, our waters are not just a source of food, it is not just a source of livelihood, it should also be a concern for us as far as conservation is concerned, ecological and environmental conservation is concerned, para maging sustainable ang mga pag-develop natin sa ating mga karagatan. Buong suportang ipagkakaloob ng League of Municipalities sa proyekto, pahayag ni Mayor Ferraren. Naway sa pamamagitan ng proyektong ito, aniya pa, ay higit na maitaas ang antas ng kamalayan ng mamamayan sa mga usapin hinggil sa pangangalaga ng kalikasan at ang kanilang mahalagang papel dito. Ang pamahalaang nasyonal sa pamamagitan ng Executive Order No. 578 o ang National Policy on Biological Diversity at Executive Order No. 533 o ang Policy on Integrated Coastal Management Program ay nag-aata sa mga lokal na pamahalaan na bumalangkas ng mga programa hinggil sa mga nabanggit. At ang naging pinaka-framework natin in the development and utilization of our marine resources ay yung tinatawag na Integrated Coastal Management. Nakapaloob dyan yung Coastal Resource Management. It is a sustainable way of